Magbase sa ebidensya at di chismis. Ito ang hamon ni VP Sara sa mga kongresistang nagsusulong ng kanyang impeachment. Todo palag din ang bise sa intrigang nambabato raw siya ng laptop. Narito ang agenda report ni Ched Gatchalian. Ano ba talaga ang totoong kwento dito? Is this accountability or is this about removing a person who doesn't agree with the administration? Hindi pa rin natatapos sa mga patutsada ni Vice President Sara Duterte sa Kamara. Anya, hindi dapat nila ibase ang kanilang boto sa impeachment case sa posibilidad ng umano'y pagiging vindictive ng bise kung siya ay mananalo bilang presidente. Pag ako congressman, hindi ako titingin sa kung vindictive ba o hindi yung isang tao. Titingin ako sa ebidensya. Yes. Meron ba ebidensya? Wala. Nung final yung complaints, walang ebidensya at all yung nakalagay doon. Pinabulaanan din ng bise ang kanya umanong pambabato ng laptop sa kanyang abogado o empleyado. Never in the history sa aking trabaho ako nagtapon ng laptop sa isang colleague or sa isang empleyado or sa isang abogado. Dahil unang-una, pag nagtapon ka ng laptop or nagtapon ka ng cellphone, wala siyang benefit. Ang tinutukoy sa mga usap-usapan na nabato ng laptop si Attorney Michael Powa, spokesperson ng defense team ni VP Sara. Una na nitong tinanggi ang issue sa panayam niya kay Corina Sanchez Rojas sa programang Memo ng Billionaire News Channel. To be honest, hindi ko... You've never seen her meltdown? I've never seen any sign of that temper whatsoever. No. Of course, she's very decisive. Never nang bato, never nanigaw. Dagdag pa ng bise, basura din ang mga alegasyon na siya ay pro-China o mentally unstable. Pinapakalat lang daw ito sa social media para pumabor sa nais ng kanyang mga kalaban. May panibago rin siyang tirada sa administrasyon. Pagod na raw siya sa sistema nito na umaasa lang sa palagiang pamumudmod ng ayuda. Kung totoo pa yung suhulan para sa impeachment, it is better off used to help struggling families. Nakikisa ako sa kanila sa kapaguran dahil sa kawalan ng direksyon ng gobyerno. Dagdag pa sa mga paratang ng bise, zero na raw ang kumpiyansa at interes ng foreign investor sa bansa. Bukod daw kasi sa hindi competitive ang Pilipinas, may korupsyon umano mula barangay level hanggang sa Office of the President. Para sa agenda, Ched Gatchalian, Billionaire News Channel. Kumpiyansa si House Justice Committee member Congressman Terry Ridon na higit 215 na mga kongresista ang boboto para sa impeachment ni VP Sara. Sa On Point ng Billionaire News Channel, sinegundahan ni Ridon ang pahayag ni Assistant Majority Leader Zia Alonto Agyong na halos 200 na ang expected na mag-yes. Pero sa kabila nito, posible pa rin daw maantala ang botohan sa plenaryo. Sa dami po ng mga House of Representative members, maaari ho kayang madelay ito until, maybe a day or 2 more days? That is a possibility. So, syempre, it will be dependent on who would list up on that particular day to raise manifestations, to make interpellation on the Justice Chair, the sponsor of the committee report. So, we will see po on a Monday how it will actually look like and how long it will actually take. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.